magandang gabi po sa lahat. Tayo po ngayon ay nagbabalik at magpapatuloy sa ating pag-aaral sa chapter 14 ng Isaiah. Tayo po ngayon ay sa verse 15 to 17. Pero bago ang lahat, magandang gabi po sa lahat. Tayo muna ay manalangin, no, sa ating panimulang bago tayo magsimula. Samahan niyo po ako. Yan. Maraming salamat po, Ama, Panginoon, sa gabi ito, sa araw na ito, sa pagpapanatili sa amin, sa aming buhay, sa aming sa patuloy pagbibigay ng kalakasan at karunungan. Ibayin niyo po ang talatang pag-aaralan namin ngayon at tumutukoy sa iyo, Panginoon, na ikaw ang dapat naming asahan, pagkatiwalaan. Kami po ay patuloy na humihingi at maasa sa iyo, Panginoon, patuloy na gabay sa aming bawat pamilya, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming church, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang manguna sa aking pagsasalita at ikaw po ang manguna sa aming gawain ito, Panginoon, sa makapagbigay sa iyo ng papuri at karangalan. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi, kapatid, Sister Irene. Yan. So, magandang gabi po sa lahat. Hello, pero hindi ko nakikita yung pangalan, no? So, magandang gabi po. Tayo po ay nagtapos kahapon sa verses 12 to 14 ng chapter 14 ng Isaiah. At ito nga po ay nakatutok sa walang kapantay na kapangyarihan at karunungan ng Diyos, na inihahambing nga ito sa mga limitasyon ng paglikha at sangkatauhan. So gumamit nga dito ang mga talata ng mga tanong, no, upang bigyang diin at maunawaan, no, ang natatanging kakayahan ng Diyos. Nasukatin ang lawak ng sansinukob, maunawaan ang masalimuot na gawain nito, at direkta ng landas na hindi nangangailangan ng patnubay o pagtuturo, no. Siya lang yung kaya niya, no, kaya niyang gampanan lahat. So sa verse 12, binibigyan diin ang natatanging kakayahan ng Diyos na sukatin ang tubig, no, ang langit, alabok, at timbangin ang mga bundok at burol. So magandang gabi, Ate Alma. Yan, siyempre sa Ornido family, maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa verse 30 naman, binibigyan diin na ang pagiging makasarili at soberanya ng Diyos, na hindi siya kailangan magpailalim, no? Hindi siya napapailalim sa karunungan, o hindi niya kailangan ng mga payo o ng sino mang nilikha, dahil siya mismo yung pinagmumulan ng karunungan. So sa verse 40 naman, ang talata ay patuloy na nagbibigay diin sa pagsasarili ng Diyos, na nagtatanong kung sino ang maaari magturo sa Diyos. At ang alam natin dito ay siyempre ang wala, no? Ang kanyang paghatol na siya lamang po ang may kapasidad o may kakayahan na gawin ito nang naayon sa kanyang kalooban. So sa pagpapatuloy, verse 15 to 17, itong tatlong talatang ito ay binibigyan diin ang pinakamataas na kadakilaan ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng paghahambing nito sa kawalang halaga ng mga bansa at maging ang natural na mundo, no? So itinatampok nito ang mga bansa kung ihahambing sa Diyos ay parang patak lamang ng tubig sa balde, alikabok sa timbangan, at mas bababa pa sa wala. So gumagamit ang mga CP dito ng mga imahe, paglalarawan tulad ng mga kagubatan at hayop ng Lebanon, upang ipakita na kahit ang pinakakahangahangang mga handog ay hindi sasapat, no, hindi papantay sa kaluwalhatian ng Diyos. So magandang gabi, kapatid Daryl Villanueva. Siyan. Magandang gabi, kapatid, sa iyong pagdaan. So simulan natin sa verse 15, no. Sa harap ni Yahweh ang mga bansa ay walang kabuluhan, tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan, at ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. So makikita natin dito sa talatang ito na mistulang walang kabuluhan, no? Hindi naman sa walang kabuluhan, yung parang sobrang liit nila, no, kumpara sa Panginoon, no? Kung ihahalin tulad ang kakayahan ng Panginoon sa mga to
ay tandaan natin tayo ay nilikha lamang ng Diyos. So dito ang bansa ay hindi gaanong mahalaga kung iahambing sa Diyos. Inihalin tulad sa isang patak ng tubig sa isang balde, alabok at kaliskis o pinong alabok sa mga isla. So ang Diyos ay nagpapaalala sa kanyang mga tao tungkol sa kanyang soberanya, no? So kahapon napag-aralan natin yung mga tanong, no, na sino ang makakatulong sa kanya o makapagbigay ng mga payo at kung anong dapat niya gawin. Pero again, dito ay pinapakita nga yung kanyang kapangyarihan na walang katulad niya at walang sino man ang maaagawa ng mga bagay na kanyang ginawa o gagawin pa, no? So hindi niya kailangan ng ating tulong kasi siya mismo kaya niyang i-handle ang lahat. So wala tayong may pagmamalaki, no? So lahat ng bansa ay parang para sa kanya ay parang wala, no? Sa kanyang paningin o walang value or something na hindi makapagbigay sa kanya ng bearing, no? So hindi lamang wala kundi mas mababa sa wala. So ang talata rin ay nagpapahayag ng walang kapantay na halaga kung ikukumpara kung kukumpara ito, wala pa sa kalingkingan sa paningin ng Panginoon. So ang mga malalakas na bansa na sumuway, maraming bansa ang sa kanya tumalikod at talagang nagmataas, no? Nagmataas sa harapan ng Diyos ay wala ring kayang maipagmalaki sa kanya. Ang karunungan na akala nila ay karunungan, ito pala ay kahangalan sa harapan ng Panginoon, no? Yung inaakala mo ikaw ay kaya mo magmalaki sa Panginoon, pero hindi mo pala alam, para ka lang alikabok o patak ng tubig sa balde. So magandang gabi kapatid Brian Gosela, yan, siyempre dyan sa Siargao. Magandang gabi mga kapatid. So ang talata rin nagpapahayag ng walang kamatay na halaga kung ikukumpara ang lahat ng ito sa Panginoon. So ang pagiging malakas nila ay kayang alisin at tapusin ng Diyos, kayang wakasan kung ano man ang meron sila na kanilang pinagmamalaki. So dito ay mas binibigyan diin ang kakayahan ng Diyos kumpara sa kakayahan ng isang bansa o ng mga bansa na kahit magsama-sama ito ay hindi sila mananalo, no? Or hindi nila kayang gawin ang kayang gawin ng Panginoon. So walang kabuluhan ang mga bansa sa harapan ng Diyos. Walang kabuluhan na isang bagay na misto lang kala mo ang lakas-lakas ng isang bansa pero ito ay baliwala sa Panginoon. So isang pariralang nagpapahayag na ang mga bansa ay maliit lamang sa paningin niya, no? At madaling burahin kung gugustuhin ni Yahweh. So magandang gabi kapatid Brian, yan. So dito ay madalas ipinagmamalaki ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Ngunit dito sila ay inilalarawan bilang wala, no? Parang ano lang, kumbaga nandyan sila pero walang hindi nakakagambala kumbaga. So hindi pansin at hindi nakikita kung ito ay makakasagabal. Pero again, ang imang ito ay nagsasabi na magpakumbaba, no? Magpakumbaba ang mga nagmamataas na tao, no? Ay pinapaalala sa mga mananampalataya na ito ay magpapakita ng soberanya ng Diyos. So wag nating hangarin na tayo ay may pagmamalaki. Ang mga bansang ito na kinikilala na isang malalaki at mga matitikas na bansa ay ito ang tinutukoy dito na kahit magsama-sama pa silang lahat ay hindi nila kakayanin ang kakayahan ng Panginoon. So ang walang kabuluhan sa harapan ng Diyos, isang bagay lamang na nagpapakita na hindi ikaw parang hindi ka threat, no? No, ito ay katotohanan na ang mga bansa ay nilikha lamang din ng Panginoon at wala itong may pagmamalaki. So tayo ba, ano ba yung ating mga nagagawa sa panahon natin ngayon? Yung ba ginagawa natin is kaya nating ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Siyempre, dito nga po ay yung bansa nga wala silang maipapamukha o maiaharap, no, sa Panginoon. So, mas mainam na tayo ay mas magtiwala na lang sa Panginoon. So, ang lahat ng mga bansang tumalikod sumuway sa Panginoon ay tila walang bilang
ang kanilang pagmamataas, no? Kahit ilang beses pa silang magyabang, no? Walang bearing kumbaga sa Panginoon kasi parang nga lang silang patak o parang ano lang na kayang burahin ng Panginoon. So tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan o sa isang balde ay ito ay nagmumungkahi ng isang bagay na baliwala lamang, no? Walang kabuluhan o hindi nagbibigay ng diin sa kalawakan ng kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng nilikha. Parang alam mo yung isa piece of cake. Parang ganun yung yung isang bagay. So ang ginawa ni Satan na pagtatangkang pantayan at higitan ang Diyos ay tilang hindi niya ito nauunawaan. Ang karunungan na inakala nilang karunungan ay kahangalan sa harapan ng Panginoon. So ang imahe ng isang tuldok ng alikabok ay higit na naglalarawan sa kawalang halaga ng mga bansa. Walang kakayahang makapagtaas sa Panginoon. So noong panahon na ito, noong panahon ni Propeta Isaiah, ang mga kaliskis ay ginamit para sa mga sukat, no? At ito isang maliit na butil ng alikabok at hindi naman makakaapekto sa balanse. Alam mo yung present siya pero walang bilang, no? Hindi nag-count. So parang yung taong nagmamataas, nandun siya sa isang event pero wala siyang bilang, no? Hindi siya counted, no? Parang baliwala, literal na baliwala. So ang pagaling tulad nito ay binibigyan din ng ideya ng kapangyarihan at tagumpay ng tao, no? Yung katagumpayan, yung achievement na madalas nating nababaliwala o nadidisregard ang pagpupuri sa Panginoon. Pero alam natin ito ay mula sa Panginoon. So ito ay walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. So sinasalamin din ito ang biblical na tema ng pagiging makapangyarihan ng Diyos tulad ng makikita natin o mababasa sa Job 26:7-14 na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos sa paglalang ay pinarangalan. So mga kapatid, isang bagay na dapat natin makita dito ay yung mamuhay tayo ng may kababaang loob. No, ano man ang na-achieve or nakukuha natin sa ating buhay ngayon, ay ito ay mas mainam na ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil ito mas makapagbigay sa Kanya ng kapurihan. Kesa yung tayo pa yung magmamalaki, sa harap niya, baliwala, no? Wala tayong bilang, no? So ito ay maaaring konektado rin sa propesiya ng sukdulang otoridad ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Sa awit 97 verse 1, naghahayag ng paghahari ng Diyos sa lupa. So inilalarawan din ng mga imahe ang pagdating ni Kristo na magtatatag ng kanyang kaharian sa lahat ng mga bansa. Natutuparin ang soberanya ng Diyos. So ang mga bansa ay tumutukoy sa iba't ibang mga tao at kaharian sa lupa na nagbibigay diin sa kanilang kawalang halaga kung iahambing ito sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Walang bilang, sabi nga is wala pa sa kalingkiran, no? Wala pa sa kalingkingan. So ang mga isla ang mga isla na ginamit o mga lupa na nakaiwala ay simbolikong paraan na maaaring kumakatawan sa malalayong lupain o bansa na itinatampok ang lawak ng abot, no? Ang lawak ng abot ng otoridad ng Diyos sa lahat ng nilikha. Tandaan natin na ang Diyos ang nagplano ng lahat, no? Alam niya kung ano ang kanyang binuo o kanyang nilikha. So kababa ang loob ang palaging paalaala ng propeta Isaiah. Unawain natin na ang ating pamumuhay dito sa mundo ay dapat sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang pamamaraan ng paglikha ay siya lamang po ang mas nakakaunawa nito. So ang dapat natin gawin ay magkaroon tayo ng pagpapakumbaba at pag-asa sa halip na sa kapangyarihan o karunungan ng tao umasa. Madalas, saan ka ba nagtitiwala? Mas nagtatanong ka na ba agad sa tao? O nandun ka ba muna sa panalangin na mas alam mong
may Diyos ako na makapangyarihan sa lahat, na walang makakapantay, na doon ako hingi ng wisdom or ng karunungan. Madalas doon tayo nakakalimot, no? Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat sa iyong pagsama. Yan. So, tandaan natin ang pagsamba at paggalang kay Yahweh ay mas makapagbigay sa Kanya ng karangalan at ng kapurihan. So, kilalanin natin ng mas malalim pa ang Kanyang kakayahan, ang Kanyang kapangyarihan at otoridad, na sa pamumuhay natin sa araw-araw ay dapat na siya muna ang ating dulugan, no? Bago tayo magdesisyon sa ating mga gagawin o sa ating buhay. Sa pagtatapos ng talatang ito, ay tumutukoy ito sa walang kaparis o walang kapantay na kakayahan ng Diyos, karunungan ng Diyos, na kahit kailan hindi sa Kanya magkakaroon ng threat or bearing ang isang tao, o ang isang bansa, dahil siya ang Diyos na lumikha ng lahat at walang ibang may kayang pumantay sa Kanya. Yan. So sa verse 16, hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. So ang talatang ito naman ay may tema na tila ay walang sasapat o makakapantay. Magandang gabi, kapatid. Gab, yan, from Siargao. Yan. Thank you sa iyong pagsama, kapatid. So ito nga po ay walang makakapantay sa halaga o makakapagpaalis o yung makakapagpaalis ng wrath o galit ng Diyos sa tao. So tila tumutukoy din ito sa Panginoong Hesus na nag-iisang perpektong yung tutubos sa atin, no? Dahil kahit pagsama-samahin pa ang mga hayop sa Lebanon ay kukulangin para mabayaran ang ating kasalanan. Tinatampok din ng pariralang hindi sapat ang panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Ito ay ang kadakilaan at kasaganahan ng Diyos. Ito ay makikita natin na ang kasaganahan ng kagubatan ng Lebanon ay kilala sa kanilang may mga puno ng sedro. Noong panahon nila, ang mga punong ito ay lubos na pinahahalagahan para sa pagtatayo at para sa pangrelihiyon. So kabilang ang pagtatayo ng templo ni Solomon, no? Mababasa natin ito sa unang Hari 5:6. So binibigyan diin ng pahayag ang kakulangan ng kahit na ang pinakamaraming sources na bansa ay hindi kaya matugunan ang pangangailangan na mawala yung galit ng Panginoon, yung paghahandog, no? So ibig sabihin talagang iisa lamang ang kayang makapagpaalis ng kanyang galit. So ito ay binibigyan diin na ang kadakilaan ng Diyos at ang kakulangan ng pagsisikap ng tao ay nalubusang parangalan siya sa pamamagitan lamang ng material na paraan. So sumasalamin sa mas malawak na tema ng Biblia na ninanais ng Diyos ang pagsunod at isang nagsisising puso para sa ritual na pag-aalay dito, no? So alam natin na ang Panginoong Hesus lamang po ang natatanging sagot o ang tugon, no? Kaya nga binigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang tayo ay tubusin mula dun sa kasalanan, na yung wrath ng Father is na-satisfied, no? Natanggal, no? Tinutukoy ang kakulangan ng mga pagsisikap ng tao na mag-alay, no? Mag-alay para sa kaluluwatian ng Diyos. Dinidiin na ang tunay na pagsamba at paglilingkod ay nagmumula sa isang mapagkumbaba at masunuring puso, no? Hindi sa material na pag-aari o sa mga sakripisyo. So naalala natin yung yung sa Lumang Tipan, nag-aalay sila ng mga tupa, no, ng mga ram, nung mga nagsusunog sila para sa paghingi ng kapatawaran ng kasalanan. Subalit dito nga po ay noong binigay na ng Panginoon ng kaisa-isa niyang bugtong na anak ay upang tapusin na yung ganong ritual, no? So imagine natin, ano lang naman to, noong hanggang ngayon ay
nagsusunog pa tayo nung mga tupa. So baka wala nang stocks, no? Pero again, in biblical in theology, binigay na ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak na ang Panginoong Hesus upang tayo ay iligtas mula sa kanyang galit, no? Mula sa kasalanan. So hindi sasapat ang mga hayop na nandoon. Ang pagtukoy sa mga hayop sa Lebanon na hindi kayang pantayan ang dapat na ihandog o dapat sunugin upang parangalan o paghihingi ng kapatawaran sa Panginoon. So dito, ang mga handog na sinusunog ay pangunahing bahagi ng pagsamba ng mga Israelita, no? Ito yung kultura dito. So tumasagisag sa pagbabayad sala, pag-aalay ng Diyos sa Levitico chapter 1. So gayon pa man, ang pariralang hindi sapat, no? Ang mga hayop na nasa Lebanon ay nagmumungkahi na kahit ang mga pinakamarami at pinakamahalagang sakripisyo ay kulang, no? So again, tumutukoy ito sa value or doon sa halaga nung dapat na ipambayad. But again, yun nga po, ang Panginoong Hesus ang naging kasagutan. So ang pagtukoy sa mga hayop sa Lebanon ay hindi sapat para sa isang handog. Ang mga handog na sinusunog ay pangunahing bahagi ng pagbibigay papurihan sa Panginoon. Binibigyan ng talata ang walang kaparis na kadakilaan ng Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa dami, kundi ideya na walang halaga ang pagsisikap ng tao. No, kahit anong gawin natin, no, walang makakapantay sa karunungan ng Panginoon, sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban. So mas maigit na tayo ay mamuhay ng may pananampalataya. So ang Lebanon nga ay kilala sa maringal nitong mga puno ng sedro na kadalasang sumasagisag sa lakas at kadakilaan sa Biblia. Ito nga po ay kinakatawan ang pinakamahusay na mapagkukunan ng tao at mga handog. Pero dito makikita natin na hindi sasapat, no? Kahit pagsamasamahin pa yung kabuuang bilang ng mayroon sila. So ang pag-aalay ay ito yung sakripisyo, no? Ito isang uri ng sakripisyo sa lumang tipan na kung saan ang buong handog ay tinupok o sinusunog sa apoy na sumasagisag sa debosyon, sa ganap na debosyon para sa Diyos. Ito po yung nangyayari noong lumang tipan, no? Para po sa kaalaman ng lahat. So ang tunay na pagsamba ay tungkol sa hindi lang sa dami o sa kadakilaan ng ating mga handog, kundi sa quality ng ating puso, no? Sa kalidad ng debosyon ng ating puso. Pag tayo ba ay sumisimba, no? Tayo ba ay handa ba yung ating puso na humarap sa Panginoon? Handa ba tayo na tayo ay mapapurihan ng Panginoon? Wala ba tayong daladalang sama ng loob, no? So, again, hindi sapat na matugunan lamang ang pamantayan ng Diyos. Dapat tayong umasa sa kanyang biyaya at probisyon, no? So, tandaan natin na totoo mananampalataya ay ang biyaya ang basihan ng paghahandog. So ito ay kanyang biyaya at provision sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So mabuhay na may kababaang loob na paglilingkod, ito ay pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, pagkilala sa kanyang soberanya at pagkilala sa ating limitasyon, no? Limitasyon na dapat nating mas makita na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Marami ang ma-pride, no? Marami ang nabubuhay sa pagmamataas dahil marami silang resources, no? But again, itong mga to is kayang-kayang tanggalin ng Panginoon kung ito ba ay makapag-alis sa iyo sa kanyang kapurihan, no? Sa iyong pagpupuri sa kanya. Tayo bilang mga anak ng Panginoon, tayo ay manatili na nandoon yung puso, no? Nandoon yung totoong pananampalataya. Madalas tayo ay sumisimba, no? Pero ano yung main purpose? Ano yung kondisyon ng ating puso, no? So dito ay ang talata ay patuloy na nagpapaalaala
sa ating mga mananampalataya na tayo ay maglingkod ng may kababaang loob sa Panginoon. Nakilalanin natin ang kanyang kapangyarihan at soberanya na kahit kailan ay walang papantay sa kanyang karunungan, no? At dito ang pagsisikap nito ay ang pagsisikap ng tao dito sa panahon na to ay hindi sasapat upang siya ay matugunan, no? So sa pagtatapos ng talata na nagpapahayag na walang makakapantay sa level ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos, gaano man ito karami o kalakas, mawawalan ng silbi o bilang ang ginagawa ng tao kung hindi ito bukal sa kanilang mga puso. So verse 17, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. So isang talata na talagang makikita natin yung katotohanan, no? Katotohanan sa kabila ng katagumpayan ng isang bansa. Magandang gabi po, Chami Cortez. Yan. Salamat po sa inyong pagsama. Yan. So ang lahat ng mga bansa ay parang wala sa harap ng Diyos. Mas mababa sa wala, as in mas mababa pa sa wala. No, binibigyan din dito ang ganap na soberanya ng Panginoon na ang kawalang halaga na kahit na ang pinakamakapangyarihang bansa ay hindi magkakaroon ng bilang, no? Hindi magkakaroon ng bearing. Kumbaga para yung kanina present siya pero para lang siyang alikabok sa timbangan na hindi nagka-count, no? Walang bilang. So ito yung ito yung pakiramdam ng isang tao na hindi ka naman kawalan. Parang ganoon no? Hindi ka kailangan o hindi ka nakikita bilang isang anak or present, no? So ang pahayag na ito ay nananawagan sa mga mananampalataya na pag-isipan ng kanilang relasyon sa Diyos at tinahamon din na tanggihan at iwasan ng anumang anyo ng idolatriya o pag-asa sa temporary na kapangyarihan ng mga bansa. Makikita natin na yung naumpisahan na natin mga kwento ng mga bansa na naging palalo, no? Na nagmataas ay hindi magtatagal ang kanilang pagiging mayabang, no? Kanilang pagmamataas dahil tatapusin nga ng Panginoon ng kanilang ganitong sistema. So ito ay patuloy na nagbibigay ng imahe na ang mga bansa ay parang walang bilang at binibigyan diin ang kanilang limitadong kakayahan. Yung kahapon, no, makikita natin na walang ni isa ang pwede magturo sa Panginoon. Ni isa walang magbigay ng advice, no? Bakit? Kasi nga siya yung pinaka-authority, no? Siya yung pinaka-mapangyarihan. So sino pa yung kaya magbigay sa kanya o kayang makapantay sa kanya kundi wala, no? So ito ay patuloy na paalaala ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa nag-iisang Panginoon na lumikha sa lahat. So ang pariralang mas mababa o walang halaga ang mga bansang ito ay nagpapatindi sa ideya na ito nga ay ang mga kaharian sa lupa bandang huli ay walang kabuluhan o walang magbabanish, no? So ito ay isang bagay lamang na yung buhay natin dito tulad noong nakaraang araw, no, na para tayong damo o parang tayong mga bulaklak na nagkaroon ng sigla pero bandang huli mamamatay, no, mawawala. So itong mga pinagmamalaki ng mga malaking bansang ito ay hindi ito magkakaroon ng bilang. So walang kabuluhan ang lahat ng ito na kung iahambing sa walang hanggang kalikasan ng kapangyarihan ng Diyos. Again, lahat ay mapipaid o mawawala pero ang Panginoon forever or ever everlasting, no. So sa kasaysayan ang mga bansang nakapaligid sa Israel gaya ng Assyria at Babylonia ay nakikitang mga malalakas. Naalala natin na ito ay kinikilala bilang mga mananakop, no? Makapangyarihan at kakilakilabot, no? So kinatatakutan. Pero dito makikita natin na ang mga bansa ay sa dulo ay mawawala ng halaga. So itong mga bansang ito ay madalas na ipagmamalaki ang kanilang mga lakas
at mga nagawa. Ngunit, ang talatang ito ay nagpapaalaala na wala pong bansang makakapagbigay ng karangalan sa kanila. Bakit? Ang kanilang karunungan na pinagmamalaki ay sa harapan ng Panginoon, ito ay isang kahangalan. No? Mga mananampalataya na ang tunay na kahalagahan at halaga ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ang ating pananampalataya na tunay, ang ating sitwasyon o ang halaga ng ating buhay ay matatagpuan lamang natin sa piling ng Panginoon. Mas binibigyan diin ng talatang ito rin na sa mata ng Diyos, kahit na ang mga bansang may matibay, malakas, pinakadakilang mga imperyo ay wala talagang halaga, no? So kahit paikot-ikutin mo pa, no? Yung cycle ng buhay, yung cycle ng panahon ay ganoon at ganoon din, no? Marami na ang naghari o nangibabaw o mga nagtagumpay sa mga labanan. Pero again, itong mga to ay hindi pa rin sasapat para sa, kumbaga ikukumpara sa kadakilaan ng Panginoon. Ang talatang nito ay may tema rin na binabanggit na sa ibang kasulatan tulad ng sa Awit, chapter 2, na kung saan ang mga pagtatangka ng mga bansa na suwayin ang Diyos ay sinasalubong ng banal na interbensyon ng Panginoon. So tinatampok nito ang pagiging makapangyarihan ng Diyos at kawalang kabuluhan ng mga nagmamataas, no? Mga makapangyarihan daw na tao laban sa kanyang kautusan. Pero alam natin, hindi ito patatagalin ng Panginoon dahil He is just, no? So ito ay kanyang tatapusin, wawakasan ng kanilang pagmamataas. So sa bagong tipan kung saan itinuro ng Panginoong Hesus ang tungkol sa impermanence ng mga kayamanan sa lupa, no? Ito ay masisira lang, mawawalan lang ng halaga, no? Lahat ng iniipon, no? Sabi nga dito sa Mateo 6:19-21, huwag ka mag-impok ng yaman dito sa lupa dahil dito ay may naninira, no? May mga insect, may mga kalawang, naninirang kalawang at mas mag-impok tayo ng makalangit, no? Makalangit kasi yun yung ating ating madadala sa piling ng Panginoon. So ang propesiya rin ni propeta Isaiah ay tumutukoy sa sukdulang katuparan kay Kristo na magtatatag ng isang kaharian na sa dulong panahon ay kanyang itatayo. So sa John 18:36, tinutukoy nito na nagsisilbing tawag na magtiwala at umasa sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa halip na sa mga temporaring bagay o temporaring kapangyarihan. Tandaan natin ang Jerusalem, ang Juda ay nagtiwala, no? Nagtiwala sila sa mga bansa na yun din yung gagamitin ng Panginoon upang sila ay pabagsakin. So again, instead na magtiwala sa Panginoon ay mas pinili nila yung temporaring kalakasan at kapangyarihan. Sa panahon ngayon, may mga bansa na sobrang taas ng tingin nila sa kanilang estado, no? Nandiyan ang mga malalaking bansa tulad ng mga kilalang-kilala na mga bansa, siyempre ang US, ang China, ang Russia at marami pang iba. Pero again mga kapatid, ano pa man ang modern na gamit o ano man ang meron silang pinakamalakas na sandata o weapon, para sa Panginoon ito ay baliwala. Ito ay walang kwenta sa harapan ng Panginoon kung ito ay magdadala sa kanila sa pagiging palalo. Pero ang lahat ng meron sila ay walang halaga. Yun nga, no? Tulad ng mga bansang kilala sa Lumang Tipan ay magtatapos ang kanilang pagiging mapagmalaki, no? So bagaman hindi direktang binanggit sa talatang ito, kasama sa kontekstong ito ng Isaiah ang nagbabantang Babylonia, no? Alam natin na ang Babylonia ay sasakupin, no, ang Juda, at dito nga sa kalaunan ay palalayain ng Panginoon ang kanyang bayan. So gaano man kalakas o kompleto ang mga kagamitan ng isang bansa o gaano man karami ang pera nito, walang sapat na makakapantay sa kalooban ng Panginoon. Walang ibang pwedeng may pagmalaki sa harapan ng Diyos dahil ito ay magiging walang kabuluhan sa Kanya. Again, tayo ay mamuhay na may tiwala sa Panginoon
na nag-iisa na gumawa ng lahat sa panahon ng kawalan ng katiyakan o takot, lalo na tungkol sa pambansa o pandaigdigang mga kaganapan tulad ng nangyayari ngayon sa Iran, sa Israel, ay marami ang natatakot. Yung iba ay mga Kristiyano pa man din, no? Mga mananampalataya. Pero again, tayo ay mas binibigyan ng karunungan ng Panginoon na umaunawaan to na walang ibang dapat tayong asahan kundi ang Panginoon. So magtiwala sa Diyos halip na sa mga bagay o kalakasan ng tao dito sa lupa. So kapakumbabaan sa harap ng Diyos ang pinakasusi sa lahat. Mas kilalanin natin ang ating mga tagumpay at kapangyarihan Diyos. Dahil again, ang lahat ng meron ang mga tao sa panahon ngayon ay hindi ito makatulong, no? Dahil ang tunay na magbe-bearing dito sa harapan ng Panginoon ay ang ating pananampalataya. That's the only one na kailangan nating gawin, no? Yung pagtitiwala at pananampalataya na buong puso tayong sumusunod sa Panginoon. So walang hanggang pananaw na dapat nating panatilihin, no? Na patuloy nating kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Patuloy nating kilalanin ang kanyang soberanya, yung buong pagtitiwala, pagbangon at sa ating mga kabigatan sa buhay ay nandun pa rin ang Panginoon upang tayo ay samahan. Sa talatang ito ay pinapaalalahanan tayo na wala tayong ibang dapat gawin, wala tayong dapat ipagyamayabang, wala dapat tayong ipagmalaki. Dahil kahit si Apostol Pablo, sinabi niya sa 1 Corinthians, no, na wala siyang maipagmamalaki, maipapangahas ng pagmamalaki, kundi ang ginawa ng Panginoong Hesus. So Diyos ang pinaka makapangyarihan. So wala tayong dapat na ibang gawin kundi mamuhay. Paulit-ulit yung tema, paulit-ulit yung mensahe. Bakit? Kasi anytime pwede tayong bumigay, pwede tayong mawala doon sa salita ng Panginoon. Kaya nga lagi tayong nire-remind every day. God is reminding us, no? Especially dito sa Isaiah. Again, ang bansang mapagmataas at kinikilala ang kanilang sarili bilang makapangyarihan ay walang kabuluhan o walang halaga sa harapan ng Diyos. Tulad natin na isang tao na nakakakuha ng mga achievement sa buhay, dapat nating ibalik ang kapurihan sa Panginoon. Dahil yun lamang po ang tanging paraan na tayo ay nagbibigay o nagtitiwala sa Panginoon. Mas binabalik natin ang kapurihan sa Kanya at hindi natin inaangkin. Dahil ang mga mapagmataas ay ibinababa at ang mapagkumbaba ay itinataas. So, yun lamang po mga kapatid. Ang tatlong talatang ito ay nagbibigay lalo sa atin ng patunay na patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Ang kanyang soberanya at walang kaparis na kapangyarihan ay hanggang ngayon, no, wala pa rin pagbabago. So, wag tayong manatili o mamuhay sa mga kasinungalingan na kaya nating hangarin, no? Tandaan natin si Eva at Adan, no? Ano yung sinabi sa kanila ni Satanas? Is magkakaroon din sila ng karunungan na tulad ng Panginoon, no? Yung power, no? So again, wag nating hangarin, wag nating subukin ang Panginoon. So yun lamang po mga kapatid, tayo po ay dito muna natin tinatapos ang ating aralin at bukas ay nasa verse 18 naman tayo, no? So maraming salamat po sa mga nag-join. Sana po ay naunawaan natin na ang Panginoon lamang ang pinaka dapat nating asahan o pagkatiwalaan, hindi ang ating mga sarili o sino mang mga magagaling o mga makapangyarihan tao dito sa mundo, dahil sila ay walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. So yun lang po, samahan niyo po akong manalangin para sa ating pangwakas. Yan. Ama, maraming salamat po sa gabing ito sa patuloy na pagbibigay sa amin ng patuloy na karunungan, Ama. Patuloy niyo po kaming nire-remind sa bawat sitwasyon sa aming buhay. Ang bawat isa-isa na inaunawaan ang mensahe mo, ang pag-aaral na ito, upang maunawaan nila araw-araw na ikaw lamang po ang nag-iisang Panginoon
na wala kaming maipagmamalaki sa iyo, walang maihaharap ang pinakamalakas na bansa sa iyo dahil sila ay tulad lamang ng isang alikabok na hindi walang bearing o walang timbang o walang bilang. So Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan ang aming mga puso, ang aming mga pamumuhay, Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo. Ay sa iyo lamang po namin iaas ang lahat. Ang aming kalakasan, ang aming buhay, Panginoon, ay tangi lang namin iniaalay sa iyo. Gabayin niyo po ang bawat isa, ang Touching Lives at ang family namin, Panginoon, na patuloy namin nilalapit sa inyo. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po mga kapatid. Sana po ay tayo ay maraming natutunan, no? Yung pinaka-importanteng mensahe na dapat nating maipamuhay, no? Na only God, na siya lamang po ang dapat nating pagkatiwalaan at hindi ang ating mga sarili. So yun lamang po. Maraming salamat Pastor Dom, Sister Irene, Pastor Nanding, at sa lahat ng mga nakijoin sina Ate Alma at sa Ornido family. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay magsama-sama muli sa verse 18, no? So yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi. Salamat po. Bye-bye. To God be the glory.